po sa lahat. 6:08 in the morning. 6:08, alas 6:08, November 24, 2024. Araw ng linggo. Mga kaibigan, alalahanin po natin ang kasulatan sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unahin natin ang ating Panginoon, lalong-lalo na ngayon, araw po ng linggo. Wala pong pasok dahil sa ating tinatawag na pahinga at ating duty sa ating Creator. Mga kapatid, dito na po tayo sa mga awit 43 aking babasahin. Panalangin ng isang dinalang bihag. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. At lahat na masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Purinawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin, mga kaibigan. Panginoon, maraming salamat po na binatayan mo kami kagabi. Ang iyong mga anghel ay sumasa amin. At Panginoon, salamat Lord na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng biyaya. Lord, salamat sa lahat ng biyaya na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan ng kalutian, sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, dito mga kaibigan, yung ating mga salmo, mga awit 43, panalangin ng isang dinalang bihag. So, mga kapatid, dito sa pag sinabi natin kasing bihag, na sa aktual na labanan, ito yung natalo tapos binihag, no? So, nung araw ginagawa pang sleeves ang mga bihag, no? So, yan, no? Subalit mga kapatid, dito mayroong na tayo, no, kahit sa peaceful situation, mayroon pa rin mga nabibihag, no? Bihag ng bisyo, bihag ng alak, bihag ng kung ano-ano pa na mga ipinagbabawal, bihag ng sugal, bihag ng kung ano pa man na violation po natin. So ito ay isang tatawag natin, mga kaibigan, na bihag din, no? Subalit dito sa panahon ni Haring David, alam naman po natin na aktual na labanan po talaga, no? So aktual po na labanan. So aking babasahin sa mulit. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. So dito po sa atin, ang role po kasi ay lahat tayo ay makasalanan, no? Nagkakasala tayo araw-araw sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit mga kaibigan, ang pinakamahalaga dito ay atin pong ma-accept, no? Atin pong matanggap na tayo nagkasala at hingaan natin ang pagsisihan po natin ito at hingaan natin ang tawad, no? So, yan, no? Halimbawa sa mag-asawa, unahin man natin sa mag-asawa. Ako, ang iyong abang lingkod pag magkasala sa asawa, humihingi akong sabi ko, Mami, sorry talaga, no? Siyempre sa ating mga anak, no? Minsan ngako tayo, no? O, sabihin natin, nak, ganito ha, bigyan ka ni Papa ng ganito. So minsan, hindi kasi natin hawak ang lahat. Si Lord ang may hawak sa lahat-lahat, no? So minsan nabibigo tayo bigay, kaya dapat mas maganda pa na i-surprise po natin sila, no? So halimbawa surprise, no? So mayroong isang tao, no, yung matalino yung taong ito, yung kanyang asawa ay sinurprise niya. Nagbili siya ngayon ng lupa, no? Sinurprise siya ngayon. Pag birthday ng asawa niya, dinala niya doon sa bagong property nila, no? Siyempre tuwang-tuwa yung may bahay. Mayroon naman isang bagong kasal. So ngayon nag-establish pa sila, no? Sabi ng may bahay, sabi niya, gusto ko rip. Gusto ko yung ating ulam, mailagay natin sa rip pag hindi maubos. So ngayon, siyempre ang lalaki gumawa ng paraan, yung mister, no? Tapos sabi niya ngayon ay, sige, no? So ngayon, isang araw, no, nakatanggap siya ng pambili ng rip. Isang araw mga kaibigan ay ngayon, no, may lakad yung misis. Ngayon ang ginawa niya, kinontak niya yung tricycle driver, nagbili siya ng rip, no? Tapos
na pagdating ni misis niya, pag open ng door ay makikita ang rip, no? Expected siya, masayang-masaya siya. Subalit mga kapatid, pagdating ng misis, nagalit. Sumulang lumo yung lalaki. Sabi, bakit magbili ka lang naman, Marie? Hindi mo sinabi sa akin, hindi ko gusto ang kulay nito. No? So, yun. No? So, nakalimutan ng asawang lalaki na i-consider ang kulay na gusto ng kanyang misis. No? So, kaya ngayon, instead na happy siya, siyempre nalungkot siya. No? So, kaya, mga kaibigan, ang ginawa niya, yung parang hindi na nag-ano yung mister, no? Parang naano siya, no? Kasi may sana kung sa akin ang pagalimbawa yung misis, no? Sabi niya, Dear, salamat, ha? Thank you very much, no? Diba? Thank you, no? Tapos yakapin. Tapos, siyempre, pasalamatan, i-appreciate. Tapos, pwede niya masabihin, Daddy, napakaganda talaga, no? Subalit, mas maganda, no? Kung ito ang kulay, no? Subalit nandiyan na yan, no? So, mahalin natin, no? Kasi pagpapala yan, blessings yan, no? So, yan, no? So, kaya yan, mga kaibigan, no? So, ang sabi sa moral na gabay, ano man ang ating natanggap, ating pasalamatan, no? So, yan. Tapos ito, no? Atulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Yan. So, mayroong mga kaibigan, no, na pwede tayong umiwas. Mayroong isang mag-asawa, no, ang ginagawa, alimba, ang kanyang may bahay, no, ay pumuputak na. Umaalis siya para hindi niya lang marinig. Tapos, putak pa ng putak, no? Salita pa ng salita yung kanyang may bahay. Wala na pala siya doon. Doon sa kapitbahay, no? Siyempre, pag doon sa kapitbahay, nahiya naman na magputak yung misis, no? Kaya yan. So, bandang huli siguro na ano niya. Subalit may advice si Dr. Arnold, sabi niya. Sabi po niya ay, halimbawa, no? Napakabungangira yung asawa, ang babae, halimbawa. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, pagdating ng mister nyo, kung kayo ay, di ba, uminom kayo ng tubig, pero wag nyong lulunin, no? I-stay yun sa bunganga. Siyempre, hindi na makapagsalita yun, no? Tapos, ang iba naman, yung halimbawa, yung mister, no, alam niyang putak ng putak ang asawa. Pag dating doon, may pasalubong, yung paborito ni Mrs., no? Siyempre, hindi nakapagsalita yun, no? So, yan. Pero dapat, mag-usap yung dalawa para magiging maayos, no? So yan, ha? Verse 2, Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? No? So dito minsan, mga kapatid, nagtatanong tayo kay Lord. No? Yung nangyari sa sinulat dito po ay nangyayari minsan sa ating, Lord, bakit ako pa? Bakit siya pa? No? So yun minsan, no, yung naririnig natin yung sa actual life na nangyari, no. Subalit, mga kaibigan, napakaganda na ano man ang mangyari, tanggapin natin ng buong puso. 'Di ba? Pag maganda 'yan, 'di ba? Ano man, no, mangyari, no. Tapos dito naman, ang pinakamalaga dito, si Lord ang ating sanggalang, siya ang ating depensa, no. So naalaala also yung mga Ardmore car, no. Yung Ardmore car, siyempre hindi matabla ng bala, subalit may limitation po yan. No? So, mayroong isang nagkwento sa akin na mayroong Ardmore car na nalusot daw ng M14. No? So, yan. No? So, ibig sabihin na minsan may mga limitasyon. Subalit, ang pinaka-the best na proteksyon natin ay ang ating Panginoon. No? So, kung ang Panginoon ay sa atin, sino pa po ang laban sa atin? No? Diba? Sino pa ang laban sa atin pag ang Panginoon ay nasa atin, di ba? O yan, wala nang lalaban sa atin pag ang Panginoon ay nasa atin. No? So yan, ha? So ngayon, dito na po tayo. Ako'y tutuot ang liwanag buhat sa iyo ay makamtan. Yan, siyempre, no? So lahat tayo nagda-doubts, no? So mayroong mga humingi minsan ng advice. Kaibigan, ano bang gagawin ko, no?
So dito ako ay sa iyong abang lingkod ang ginagawa ay nagbibigay ako ng Jeremiah 33:3, no? Aking sinisend. Kaibigan, pagbulay-bulayan po ito. Hindi ikaw ang magdesisyon, hindi ako ang mag-guide sa iyo, kundi ang wonderful words of life ang gagabay sa iyo. Ibig sabihin salita ng ating Panginoon. No? So yan. So liwanag. Napakahirap mga kaibigan pag madilim. No? So alam nyo ba na halimbawa magpasok ka sa tunnel. Una, madilim na madilim. Pero pag doon ka na sa tunnel na maaninag mo na, no? So maaninag mo na ang mga dapat mong maaninag. Yan. Ang totoo'y ang liwanag buhat sa iyo ay makamtan. Upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal. Sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Yan, grabe, no? Hindi basta-basta ito. At dambana mo o Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa aliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako mabahala? Bakit ako nahahagpis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Oh, grabe mga kaibigan. So dito puntahan muna natin ang 4, no? Sa dambana mo o Lord, sa dambana mo o Diyos, ako naman ay dudulog, no? So yan, mga kaibigan, ang pinakamatapang na lalaki sa buong mundo ay ang lumuluhod upang humingi ng gabay at tulong sa ating Panginoon. Sabi ng ating salmista, sa dambana mo o Diyos, ako naman ay dudulog. Yan. Kaya mga kaibigan, pag tingnan natin yung mula kay Amang Abraham, kay Isaac at kay Jacob, lahat na pupuntuhan nilang lugar, ang inuuna nila yung dambana. Kaya sa atin man, no, sa panahon ng pandemic, nagkaroon tayo ng maraming rooms kasi bawat isa dapat mayroon yun. Dahil sa pandemic, no? Tapos mga kaibigan, sa ating bahay dapat mayroon tayong altar kung doon tayo manalangin, no? So ang tanong paano kung sa sulok, no? Lalagyan siya ng pinaka-special na kwan siya na doon manalangin. Yan. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Yan mga kaibigan, ang galak at ang ligaya, ang joy ay mula kay Lord. O, bakit tayo malungkot? Dahil may joy na binibigay ang ating Panginoon sa atin. O, hindi tayo dapat malungkot. Yan. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. No? So yan mga kaibigan. So ngayon ay wala tayong problema. Halimbawa may gadget tayo, gusto natin marinig ng heavenly music. Nandyan anytime, idaya lang po natin. No? So ibig sabihin na wala tayong problema dyan. No? So ngayon mga kaibigan, no? Ito ang tanong ng isang salmista. No? Dito tayo sa verse 5. Bakit ako mababahala? No, bakit tayo mag-worry? Bakit tayo mag-stress? Bakit tayo mabahala? Bakit tayo mga problema? Bakit tayo magulimihanan? Ano ang sagot, ang sabi dito ng ating sabi? Bakit ako mababahala? Bakit ako nahahapis? No, bakit tayo mag-worry? Bakit tayo malungkot? No? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Yan mga kaibigan. No? Ang pinakamaganda natin gagawin ay manalig tayo sa ating Panginoon. Wow, manalig po tayo sa ating Panginoon. Mag-trust tayo sa Kanya. Full trust tayo. Huwag tayo mag-alinlangan. Doon tayo sa Kanya. Ay dudulog, no? Muli akong magpupuri sa Diyos ko, tagapagligtas. Yan! Pupuri tayo. Alam mo mga kaibigan, no?
Napakaganda na pag sa umaga pa lang tayo na ay awit ng papuri, awit ng papasalamat, awit ng pagsamba, no? So yan mga kaibigan, tapos bago tayo matulog, ganoon din, awit na papasalamat, awit na pagsamba, awit na papuri, no? Kasi alam mo pag-ibigan, pagkakanta tayo, gumagalaw yung ating tiyan. Lalo na pag ang busis natin ay galing sa diaphragm, no? So dito pag gagalaw ang ating tiyan, madali tayong makatulog, no? Yan ang scientific, no? Tapos sa isa pa, pag hindi tayo makatulog, ang sabi ng mga expert ay tatawa daw tayo, no? Subalit napakahirap tumawa mga kaibigan pag tayo'y nag-iisa. Subalit kung mayroon tayong kasama, tawa tayo ng tawa, no? Kaya yung mga bata, minsan sinasabi natin na ano ang tawa? Tumawa na tulad ng pusa, tumawa na tulad ng pork, ng beef, ng kambing o kung ano pa man, no? So yan mga kaibigan, no? So napakaganda na tayo ay dudulog sa ating Panginoon. Tapos tuloy natin. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag, no? So lahat na kapurihan kalwatian ay para sa Panginoon lamang. Lahat na pagpupuri, lahat na pagsamba ay sa Kanya naukon, no? Kaya mga kaibigan, basahin na natin muli mula sa number 1, no? Aking babasahin. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, eleo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay makamtan, upang sa Siyon ay mabalik ang bundok mong dakong banal. Sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay idulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpa, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako mabalisa? Bakit ako mahahagpis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Manalangin na po tayo. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, ito ay manatili sa aming puso at isipan at bigyan mo po kami, Lord, ng lakas ng loob upang ito ay aming i-share. Lord, maraming salamat. Lord, gamitin mo po kami sa makapanyang paraan para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kaharian at sa iyong abasan. Panginoon, maraming salamat. Lahat ng purihan, kaluwalhatian ay para sa iyo lamang, Panginoon, na aming Panginoon at pagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.